Nakitaan naman ng sapat na basihan ng Pasay RTC ang pagsasampa ng kaso laban sa dalawang pulis Pasay. Kaugnay po yan ng pagkamatay noong Hulyo ng isang mag-ama sa gitna ng kampanya kontra droga. Balitang hatid ni Steve Dailisan. July 2016 nang arestuin si JP Bertes sa Pasay sa kasagsagan noon ng kampanya kontra droga. Ang kanyang ama sumama na rin noon sa presinto. Kinahapunan, patay na ang mag-ama. Ayon sa pulisya, nanlaban at nangagaw daw ng baril ang dalawa habang nasa opisina ng Station Anti-Illegal Drugs ng Pasay Police. Sa resolusyong inilabas ng Pasay City Prosecutor's Office, nakitaan ng basehan para kasuhan ang tig-2 counts of murder sina PO2 Alipio Balo at PO1 Michael Tomas dahil sa pagpatay sa mag-amang Bertes. Lumabas sa investigasyon na nagtamo ng tama ng bala si Renato sa kanang bahagi ng ulo. Binaril din siya sa itaas ng dibdib at kaliwang balikat. Mas malaki raw si Renato kaysa kay PO2 Balo. Hindi raw niya mababaril sa bahaging ito kung nang-agaw siya ng baril. Marami rin siyang pasa na indikasyong binugbog muna bago pinatay. Si JP naman binaril sa kaliwang panga, kanang dibdib, kanang braso, likod at tiyan. Marami rin siyang pasa na indikasyong binugbog muna bago pinatay. Ayon sa Pasay City Prosecutor's Office, ang mga naturang ebidensya ang nagsasaad na planado ang pagpatay. Pero ang kinakasama ni Bertes, hindi kontento na murder lang ang isinampa laban sa dalawang pulis. Finally, ito na yung simula ng, kumbaga, para panagutan nila lahat ng kasalanan nila sa amin. Dahil, kumbaga parang para at least, ito na rin yung example sa mga pulis na gumawa ng abot niya doon. Pinasok na rin po natin dito ang anti-torture law. Iba po ang intensyon nila nung sinaktan at binugbog yung mag-ama, inihain din, nakasama rito ay yung child abuse. Dahil kung matatandaan po natin, ayon na rin sa salaysay ng nagrereklamo na si Hara, pati yung bata ay nadamay. Tumangging magpaunlak ng panayam ang Pasay Police. Matagal na raw i-turn over sina PO2 Balo at PO1 Tomas sa kustodiya ng Southern Police District. Pero matapos sumailalim sa restrictive custody, nag-awol na raw ang dalawa. Sabi ng Commission on Human Rights, kailangan papanagutin ng dalawang pulis. We would like to see what will be the concrete policy recommendations that the PNP itself can come up with to ensure that similar acts will be avoided in the future. Umamin na lang sila. Dahil wala silang ligtas. Kahit anong sabihin nila, wala silang ligtas. Isa lang ang gusto ko, panindigan po, kumbaga, panagutan lang po nilang kasalanan nila. Steve Dailisan, GMA News.